Saan niyo ba nahanap si nanay? Lumikas na tayo, bilisan niyo na! Kailangan mailigtas sa mga tao! Maraming mga di maipaliwanag na hiwaga sa mundo. Minsan pa nga, naglalaro ang mga ito sa pagitan ng realidad at ilusyon. Kaya naman, sadyang marami ang hindi naniniwala sa sinasabi ng iba. Baka nga naman, kathang isip lang, hindi ba? Subalit, paano kung ang iniisip na hindi totoo ng mga tao ay tila tumawid sa realidad? Paano kung mismong nanay mong may espesyal na kalagayan sa isip ang magkaroon ng kaugnayan sa ganitong hiwaga? At paano kung ang kanyang mga sinasabi ay nagkatotoo sa malagim na paraan? Ang mga katanungang yan ang ating sasagutin ngayong araw sa kwento ng ating letter sender na si Marian. Ating alamin kung ano ba ang hiwagang bumabalot sa kanyang nanay Erlinda at bakit may mga pag-aagam-agam kung totoo nga ba o hindi. Dito lamang sa kwentong Takip Silim. Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng mga kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot listeners. Tawagin niyo na lang po akong Marian, 18 years old, at nagmula sa bandang Misamis dito sa Northern Mindanao. Ito pong ibabahagi ko ay nangyari nito lamang December 2022. Sariwang-sariwa pa kaya't napakasakit pang gunitain ang masaklap na kinahantungan ng aking nanay Erlinda. Gayunpaman, pinili ko pa rin itong ibahagi para mabigyan ng kasagutan ang iilang tanong sa isip ko. Miss Anne, sisimulan ko po ang kwento sa pagsasabing may kakaibang karamdaman sa isip ang nanay Erlinda ko. Schizophrenia daw, sabi ng doktor. Namana niya mula kay lolo na siyang kanyang ama. Noong una ay hindi naman ganon kalala ang kanyang kalagayan. Oo, nakakarinig at nakakakita siya ng mga hallucination pero nakokontrol naman niya kahit papaano. Sinusulat niya na lang ang mga ito sa isang kwadernong nagsisilbi niyang journal. Tapos itinatago sa isang lumang kahon na kahoy. Yun kumbaga ang nagsisilbi niyang coping mechanism. Malaking tulong, lalo't mahirap lang naman kami. Hindi namin kayang bayaran ang napakalaking gastusin para sa psychiatric treatments at gamutan ni nanay. Ang akala ko talaga habang buhay nang makokontrol ni Nanay Erlinda ang kanyang kalagayan. Akala ko mananatiling payapa at masaya ang buhay namin. Kahit kapos sa salapi. Subalit, lahat ay nagbago bandang simula noong Disyembre 2022. Nay! Nay, nasaan na po kayo? Umuwi na kayo, Nay! 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 Nak, wala pa rin ba? Nakarating na kami sa kabilang dako ng barangay. Wala pa rin talaga eh. Tatay Jomar, hindi ka pa rin pumahanap si nanay eh. Nasaan na kaya yun?
Ano kaya talaga nangyari? Ngayon lang naman yun hindi umuwi eh. Kamalas-malasang ngayon pa talagang umuulan ng ganito kalakas. Ang kinakatakot ko lang, baka sinumpong yun pa uwi. Ay, Diyos ko. Maganda naman ang pakiramdam ni nanay kanina tay. Ang saya-saya pa nga niya nung matapos ang inahabing tela. Kaya nga, nang madaling hatid yun sa customer. Hindi naman kasi natin mawuhulaan minsan kung kailan siya susumpongin, di ba? Ay, Erlinda, nasan ka na ba? Sige na tay, ipagpatuloy na natin ang paghahanap. Baka nakarating yan sa kabilang barangay. Delikado po kung matagalan tayo. Umaangat na yung ilog eh. Umuwi ka muna. Asikasuhin mong bahay. Humingi na rin naman ako ng tulong sa barangay hall at sa mga kapitbahay natin. Ayoko rin namang magkasakit ka dahil sa ulan. Pero tay... Sige na, umuwi ka muna. Huwag na matigas ang ulo. Kami nang bahala. Umiiyak akong umuwi noon, Miss Anne, habang pinagpatuloy naman ni na Tatay Jomar ang paghahanap. Mga taga-barangay at kapitbahay lang namin ang kasama niya kasi wala na ang mga nakatatanda kong mga kapatid. Nasa iba't ibang lugar na sila naninirahan kasama ang kani-kanilang mga pamilya. Inabot po ng ilang oras si na Tatay sa paghahanap kasi malakas po talaga ang ulan noon at madilim ang gabi. Ako naman ay hindi mapakali sa bahay. Hindi makatulog kakaisip sa Nanay Erlinda ko. Pakiramdam ko ay napakabagal ng pag-usad ng oras. Hanggang sa may kumatok mga bandang 5:00 ng umaga. Marian? Marian, anak. Nandito na kami. Nahanap na namin si nanay mo. Marian! Marian! Nay! Teka po tay! Andiyan na po! Sandali lang! Diyos ko! Nay! Ano nangyari sa inyo? Bakit napakadungis nyo? Tay! Saan nyo ba nahanap si nanay? Doon, malapit sa ilog. Nakasiksik sa ilalim ng malaking puno. Tulala. Tapos tinitignan yung tubig. Ano kanyo? Sige na, papasukin mo muna kami. Diyan na tayo sa loob mag-usap. Napakalamig dito sa labas eh. Nang makapasok ang mga magulang ko, ay agad kong pinunasan si nanay. Nagpakulo na rin ako ng tubig para sa tiyan namin ni Tatay Jomar. Nababahala kami kasi tulala talaga si nanay. Dilat na dilat lang ang mga mata tapos kumikibot-kibot ang bibig. Subalit, napakahina ng sinasabi. Kaya hindi talaga namin maintindihan. Nang pinahiga ko siya sa may banig, bumangon ito muli, sumandal sa may sulok ng dingding, at tumulala na naman. Ganyan na ganyan mismo ang posisyon niya sa ilalim ng puno nang mahanap namin, anak. Tulala na nakatitig sa ilog. Mabuti na lang talaga at hindi nilamon ng tubig ang kinalalagyan niya. Dahil kung nagkataon, ayoko na lang isipin. Ano po kayang gagawin natin, tay? Mukhang malala yata ang sumpong ni nanay ngayon eh. Tatawagan ko si kuya mo sa Jensen. Baka sakali may naitabi siyang pera. Kailangan nating ibalik sa doktor ang nanay mo. Sana nga meron. Hirap din po si na kuya eh. Sa ngayon siguro, hayaan na muna natin si nanay mo. Baka kasi magwala kapag pinilit nating humiga o ano eh. Basta, bantayan na lang natin palagi.
Nanatili pong nakaupo si Nanay Erlinda sa may sulok noong umagang yon. Nakakatulog at naihihiga ang ulo sa kanyang tuhod pero napapabalikwas naman kapag sinusubukan naming ihiga. Kaya talagang hindi na lang namin ginalaw ni tatay. Sinubuan ko lang ng mag-almusal. Mabuti at kumain naman ng niluto kong lugaw na may tokwa. Nakaalis na si Tatay Jomar papunta sa pinapasukang palaisdaan nang hainan ko ng tanghalian si Nanay. Natigilan nga lang ako nang ilapag ko ang mangkok ng ginisang gulay malapit sa kanya. Mas malakas at mas malinaw na kasi ang kanyang pagsasalita. Kain na po, Nay. Ginisang gulay ang niluto ko. Nay? Bago matapos ang taon, didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magkakalit ang ilog. Babahain ng baryo. Tatangayin ang mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Nay? Ano pong sinasabi niyong... Bago matapos ang taon, didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magkakalit ang ilog. Babahain ng baryo. Tatangayin ng mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Iligtas sa mga tao. Humabog ang dibdib ko sa mga narinig, Miss Anne. Disyembre na kasi at malapit nang matapos ang taon. Nakakabahalang isipin kung magkaroon man ng katotohanan ng sinasabi ni Nanay Erlinda. Subalit, natauhan din ako at naisip na wala lang sa sarili ang aking ina. Pinakain ko po siya, bagamat tuloy-tuloy lang siya sa sinasabi habang ngumunguya. Mga 4:00 ng hapon nang lumabas ako para magwalis ng bakuran. Isip kong ayos lang naman si Nanay sa loob kasi hindi naman siya agresibo. Napansin ko pa ngang lumabas at tumayo-tayo sa may harap ng bahay. Hinayaan ko lang kasi kalmado naman. Bagamat salita pa rin ang salita ng mag-isa. Maya't maya ko lang nililingon para siguraduhin hindi nakakalayo. Ilang minuto ang lumipas, lumapit ang kapitbahay naming si Mang Eryong. Isa sa mga kapitbahay na nakakaunawa sa kalagayan ng Nanay Erlinda ko. Tinigil ko rin muna ang pagwawalis, tsaka lumapit sa kanilang dalawa. Didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magkakalit ang ilog. Babahain ang baryo. Tatangayin ang mga tao. Iligtas ang mga tao. Iligtas sa mga tao. Marian, kumusta ba itong nanay mo? Balita ko, 5:00 na ng umaga siya nahanap kanina eh. Tsaka mukhang hindi mabuti ang ayos niya ngayon ah. Yun nga ho Mang Eryong. Kanina pa siya tulala. Wala sa sarili. Tapos ayan, salita ng salita. Eryong, makinig ka. Ha? Erlinda, kumusta na ba ang pakiramdam mo? Makinig kayo sa akin. May sinabi sa akin ng mga taong kulay ube. May ibinulong sa akin ng kulay ube na tao. Bago matapos ang taon, uulan ng napakalakas. Aapaw ang ilog at babain ng lugar natin. Pagkasira, pagkawasa, pagkamatay! Marami ang mamamatay! Ha? Nay, tama na ho. Pasok na po tayo sa loob. Kailangan nyo nang magpahinga. Marami ang mamamatay! Kailangan nating iligtas
mga tao! Kailangan lumayo lahat sa ilog! Lumayo tayo sa ilog! Mamamatay tayong lahat! Mamamatay tayong lahat! Sinubukan naming pakalmahin si Nanay Erlinda. Pero ayaw talaga niyang paawat. Nagtangka pa itong tumakbo. Mabuti na lang at saktong dumating si Tatay Jomar. Sa pilitan niyang pinasok si Nanay sa bahay at doon na namin hinayaang kumalma sa kanyang kwarto. Mahirap kasi ilang araw ding ganoon si Nanay, Miss Anne. Paulit-ulit ang sinasabi niya tungkol sa malakas na ulan at malaking pagbaha. Nakakapagtaka kasi hindi naman kami binabaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Oo, umaangat ang ilog kapag umuulan pero hindi naman umaabot sa mga kabahayan. Bihira lang din kung tamaan kami ng malakas na bagyo. Kaya naman, wala talagang naniniwala kay Nanay Erlinda. Si Tatay Jomar, si Mang Eryong, at ang iba pang mga taga roon, lahat sila ay iniisip na kathang-isip lang ni Nanay ang kanyang mga sinasabi. Subalit, iba ang tumatakbo sa utak ko. Isang gabi, sinadya ko talagang pakinggan si Nanay na nasa loob ng kanyang silid. Nagsasalita na namang mag-isa si Nanay. Sino kaya talaga yung sinasabi niyang kausap niya? Sino kaya talaga yung mga taong kulay ube? Ayaw nila akong paniwalaan eh. Pero ayos lang. Basta gagawin ko lang ang dapat kong gawin. Sasabihin ko lang ang mga kailangan kong masabi. Kailangan, Erlinda. Kailangan upang mas maraming makaligtas. Tibayan mo lang ang iyong sarili. Nasa likod mo lang kami. Nay, sinong kausap? Wala kayong kasama? Ang mga taong kulay ube, anak. Sinasabi nilang uulan ng malakas at babahain ng ilog ang baryo natin. Gusto nilang balaan ko ang mga taga rito. Ayaw nilang marami ang mamatay. Nay. Miss Anne, kinilabutan ako ng matauhang narinig ko rin ang sinasabi ni Nanay na kakaibang boses. Di po talaga ako natahimik nung gabing yon bagamat naisip ko rin baka guni-guni ko lang yon. Maya't maya pa nga akong napapalingon sa kung saan-saan at baka makita ko sila. Nang matapos kong asikasuhin si Nanay, ay naglatag na ako ng banig sa sahig. Kailangan kong matulog ng maaga kasi bisperas na ng Pasko kinabukasan. Ang kaso, imbis na mahimbing, ay nasadlak lang ako sa isang bangungot. Bago matapos ang taon, didilim ang langit. Uulan ng napakalakas. Magagalit ang ilog. Babahain ang baryo. Tatangayin ang mga tao. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Nasaan ako? Nay! Tay! Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Ano ba kasing... Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Teka, mga tao, kulay ube ang mga balat. Huwag niyo sabihin. Iligtas niyo ang mga tao. Iligtas niyo ang mga tao. Huwag kayo lalapit. Huwag kayo lalapit sa akin. Diyan lang kayo. Wag! Wag!
Habol hininga kong bumangon. Dumikit sa utak ko ang itsura ng mga taong kulay ube. Kamukha lang din sila ng pangkaraniwang tao ngunit nangungulay ube o talong ang maraming bahagi ng balat. Malalalim din ang kanilang mga matang tila walang buhay. Takot na takot ako. Kasi totoong-totoo talaga ang pakiramdam ko sa panaginip kong yun. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si nanay na pinapakain ni tatay. Dumiretso muna ako sa kwarto nila tapos ay pinuntahan ko ang mga gamit ni nanay. Lumapit ako sa kahon na kahoy kung saan nakatago ang kanyang kwaderno. Ito ang kwaderno kung saan niya sinusulat ang lahat ng kanyang mga nakikita at naririnig. Kabado kong kinuha ang kwadernong yon at binuksan. Nanginginig na binuklat ang mga pahina. Kitang-kita ko roong nakaguhit ang mga taong kulay ube. Oo, hindi maayos ang pagkakaguhit gamit ang ballpen na asul at krayolang kulay ube. Pero kuhang-kuha naman ito ang itsura ng mga nakita ko sa panaginip. Tay! Oh anak, anong ginagawa mo sa kwarto namin? Dumiretso ka kasi agad doon paglabas mo sa kwarto mo eh. Halika na, kumain ka na at lalamig itong pandesal. Tay, tama kayang akala natin? Tama kayang nasa isip lang ni nanay ang mga sinasabi niya? Ha? Anong ibig mo sabihin? Kasi, tay, parang naririnig ko rin ang mga bumubulong kay nanay. Tapos, nakita ko sila sa panaginip ko. Seryoso ba yan, Marian? Opo. Kaya nga po ako dumiretso sa kwarto niyo. Kasi tinignan ko ang notebook ni Nanay Erlinda. Ayun, pareho nga po kami nang nakikita. Hindi maganda to. Po? Nakakatakot. Baka sinusumpong ka na rin ng sakit ng lolo at nanay mo. Tay naman eh. Hindi ako nag-iilusyon. Totoo ang sinasabi ko. Sigurado ka bang hindi guni-guni yan, anak? Hindi po. Kita mo na? Anak, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Baka pati ako masirahan na rin ng bait kung pareho kayo magkakaganyan. Kita kong nabahala ng husto ang Tatay Jomar sa sinabi ko, Miss Anne. Kaya hindi ko na lang ipinilit ang pinupunto ko. Sa halip ay sinubukan ko na lang isantabi ang mga bumabagabag sa utak ko. Bagamat wala pa rin sa sarili ang ilaw ng aming tahanan, nairaos naman po namin ang Noche Buena. Nakapagsimba at nagsalo sa konting mga handang kinaya ng ipon namin. Masaya rin kasi dumating ang mga nakatatanda kong kapatid galing Jensan at Cotabato. Napag-usapan na rin naming dadalhin na sa doktor si nanay pagsapit ng Enero. Subalit, walang nag-akalang babasagi ng malagim na pangyayari ang aming Pasko. Desyembre 25, umulan ng malakas sa lugar namin. Ba't ba biglang sumama ng ganitong panahon? Sarado niyo na mahigi mga bintana at pinto. Bilis! Paskong-pasko ganitong panahon. Ito na ang sinasabi ng mga taong kulay ube! Ito na ang pagkawasak ng baryo natin! Ay, kailangang lumayo sa ilog! Kailangang mailigtas sa mga tao! Kailangang mailigtas sa mga tao! Mariosep! Erlinda! Bumalik ka rito! Erlinda! Hoy! Nay! Saan kayo pupunta? Nay! Ililigtas ko ang mga tao! Ililigtas ko ang mga tao!
Gulat na gulat kaming mag-anak sa ginawa ni Nanay Erlinda, Miss Anne. Agad namin siyang hinabol ni na tatay at ng mga kapatid ko. Subalit, mabilis siyang nawala sa aming paningin. Mahirap kasing makita ang paligid dahil sa napakalakas na hangin at ulan. Hinanap namin siya ng hinanap pero wala talaga. Sinuyod na namin ang buong barangay at maging ang mga karatig baryo pero wala pa rin. Hanggang sa makarating kami sa ilog. Nanlaki ang mga mata namin nang mapansing napakalakas ng bugso nito. Higit na mas malakas sa karaniwan. Kaya naman, pinag-ibayo pa namin ang paghahanap kay nanay. Marian! Hindi niyo pa rin ba nahahanap si Erlinda? Hindi pa rin po, Manong. Napakasama na ng panahon. Humaapaw na ang ilog. Kailangan na nating umalis. Pero, Mang Eryong, hindi kami pwedeng umalis nang wala si nanay. Makinig kayo, Marian. Lumikas na tayo. Bilisan niyo na! Dumarami na ang mga nagsasabing sumama na kami sa paglikas. Pati na ang mga taga-barangay hall pero sadyang ayaw naming sukuan ang paghahanap kay nanay. Masakit sa dibdib kasi walang pwedeng tumulong sa amin. Lahat ay abala sa pagsagip sa kani-kanilang mga sarili. Sa kasamaang palad, hindi nga po namin nahanap si Nanay Erlinda noong araw na yon, Miss Anne. Lumipas muna ang ilang araw bago kami may natanggap na balitang meron daw natagpuang iilang bangkay na inanod ng ilog. Naroroon ilang kilometro mula sa amin. Kaya't hindi na kami nagpatumpik-tumpik ni tatay. Agad naming pinuntahan ang nasabing lugar. Eto na yan. Eto na yung mga nahanap na mga bangkay. Sana wala dyan si nanay. Sana buhay pa Nanay Erlinda ko. Hindi siya to. Sir, ito ho ang kasunod. Teka. Mahabaging langit. Bumungad nga po sa amin si Nanay Erlinda sa loob ng isa sa mga body bag. Nangungulay ube dahil sa lamig at pagkalunod. Katulad ng iba pang mga bangkay na nakuha mula sa ilog. Katulad ang mga itsura sa mga taong kulay ube sa bangungot ko. Miss Anne, sinalubong namin ang bagong taon na puno ng hinagpis. Sa katunayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaaahon mula sa pangungulila kay nanay. Mula rin po noon ay madalas na akong nakakarinig o nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi naririnig o nakikita ng iba. Hindi ko alam kung may hiwaga bang kakabit ito o sadyang minana ko lang ang karamdaman ng aking Nanay Erlinda. Kaya siguro, tatanungin ko na lang kayo ng inyong mga listener, Miss Anne. Sa palagay niyo po ba, totoo ang mga taong kulay ube? Totoo nga bang may hiwaga sa nangyari kay nanay o talagang dala lang ito ng karamdamang nakadikit sa aming angkan? Paki-comment na lang po ang inyong mga opinyon. Umaasa akong makatutulong ang mga ito
upang ako'y maliwanagan. Salamat po sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Nasli, Nancy, Marilyn Fortes, Brian Olson, Jeneline Suarez, April Joy Eduardo, Sarah G. Nahara, Annabel Salva, Geraldine Villacampa, Aga Fernando. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Charlene May Ladok at Mir. Sabi ni Charlene May, "Good afternoon. Sobrang ganda po talaga ng stories dito. Di ako nagsisisi na pinakilala ko to sa family ko. Halos araw-araw nilang pinakikinggan to. At pag wala pang bago, minsan inuulit nila ang mga compilation. Ako naman po every night, ito talaga yung pampatulog ko. Nakaka-relax, super. Ang weird daw ng hobby ko," sabi ng iba kong friends, kasi horror stories pampatulog ko. More power po sa channel na ito. Sabi ni Mir, "Ang gaganda po ng mga kwento. Maraming salamat po sa inyo. God bless Takip Silim at Sitio Bangungot." And since New Year naman, I would like to take this opportunity to read this very inspiring message na natanggap ng ating resident Lilia ni Miss Steffi. Meron po nagpadala sa kanya ng message. I am not sure kung gusto niyang magpa-mention ng pangalan, pero tawagin na lang po natin siyang CVE. Hello po, narinig ko ninyo sa kwentong Takip Silim. Avid listener po ako ng Spotify since ma-launch siya sa Spotify. Actually, I'm a stroke survivor and looking for a podcast na may mga different voices. Yung action theme like noong una sa radyo. Then I bumped into KTS. Marami na ang natry ko na podcast like this is where he mentioned some names, hindi ko na babanggitin. At marami pang iba. Pero yung sa inyo ang nangibabaw. Morning till night, nakaplay si Spotify. Pag naubos ko na yung mga episode, balik ulit ako sa Buhayang Aswang. Anyways po, just dropping by to show my support. Merry Christmas and ingats, Ma'am Lilia. Thank you so much. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.